Panibagong araw, panibagong buhay kahandling naman tayo. Nandito tayo sa Vision ngayon. At ako'y magtatanong-tanong dahil nga yung screen ng sasakyan ko. So man, yung screen kasi nung sasakyan ko, yung stereo, yung audio. Maghahanap tayo ng parang naka 3-in-1 na meron na siyang camera, backup camera, meron na siyang Bluetooth na may Wi-Fi, tapos may GPS na siya. And then magtanong na rin tayo ng dashcam. Dito tayo sa Vision kasi usual. Mas naisip ko kaysa kumuha ako sa online. May nakita tayo sa online, kaso nga lang ang iniisip ko, kung magkamali ako ng binili, ang hirap ibalik. Kung ibabalik naman siya, may ibabalik siya, kaso nga lang matatagalan pa bago makuha mo agad yung yung return item na napapalitan nila or babalik sa inyo bahay. Di katulad dito, pag yan, mga ganyan na hanapin natin. So pag nakabili tayo, sakaling mali, may babalik din agad natin. So ngayon, itatanong natin ngayon kung ano yung mga available na pwede sa ating sasakyan. So tara, tanong tayo dito. Nandito na lahat kasi. Tara natin. Sila Jacob eh. Hello. Oh, this one to 20. 220, yeah. Ito dashcam yan mga kamamaw. Nakasang sounds. This one's 300. 300. Yeah, but it records front and cabin as well. Oh, I see. Whereas the other options just record front. Yeah. So this one is. Yeah, so this should be one of the nicer Alpine radios down there. Oh, is this? Where's the one you're telling me they have the model here? Eh mga kamamaw, meron kasi tayo dito nagtanong kasi tayo sa I don't kanya. have the model here now. Yeah. But I can get it in very fast. Yeah, all of our other Alpines are just more expensive. Oh. Yeah, maybe so it's like $13, $1,300, right? For the Alpine. 1264 was the Alpine, and then 11, That comes with tax already. Yeah, that's with tax is 1264. Okay. And then the other one was Kenwood. Yeah. the Kenwood was $130 cheaper. Oh, okay. So like 1134. Yeah. That includes like installation, right? That comes with installation. Yeah, okay, all those okay. prices. Yeah. Installation, parts, radio. That's all. As Oh, long okay. as it's for that 2008 Explorer. Yeah, sure. What's your name again, My man? name is Joe. Joe? Good Okay. to meet you. Maybe when I come back. So I Sure, yeah. keep on my mind. That's why I came here just like to know how much is it. Yeah. For sure, no worries. Yeah, I mean we're open. Because I'm planning this coming summer, so I'm planning to put it in, Yeah, for sure. I mean Yeah. we'd love to do that for you. Another policy that's worth mentioning is we have lifetime warranty on all of our Oh, yeah. installations. So anything ever goes wrong, we'll be able to help you out. Yeah. But Do they have something in mind? How long would it take if they install it? to actually install the job itself takes about 3 to 4 hours. Oh, I see. But just be prepared to leave your vehicle here for the day. Oh, okay. We open at 10 a.m. We ask for all drop-offs as close to 10 a.m. as possible. Yeah. And then we close at 8 p.m. You'll definitely get your vehicle back before then, but just expect it at the end of the day. Oh, okay. Sure. Thank you. For sure, no worries at all. Yeah. May mga kamama, umuwi na kami. Nagtanong kami. So yung isa, Kenwood na paliwanag ni Joe. Yung Kenwood, mas mura dun sa sa Alpine kasi ang suggestion ni Kuya Alex, maganda nga nung tunog yung Alpine. So, pag Alpine ang binili natin, kasi pag binili mo pala yung parts na yun, hindi yung mismo sa stereo na to, may mga kasama pa yun, yung mga cord pa niya na nakabukod pala yung babayaran mo. So, in total, tinanong ko pati yung installation na nga, is umaabot ng 1,200 something yung Alpine. Yung Kenwood is 1,130, parang mataas na 130 yung yung Alpine yung Alpine mas mataas ng 130 sa Kenwood. So sabi ko pag-isipan ko muna kasi di naman biro din mga kamamo na makapag-decide agad ako dahil kakagaling lang natin sa gastos eh. Kano rin ang nagamit natin dun sa sa sasakyan. So inaano lang din natin. Maganda na rin kasi inaano ko siya kasi pag summer time kasi mas madaling, alam mo yun, pag winter parang nakakatamad lumabas yung mga ganun ba na pero tinanong ko sa kanya, Joe, kung sakali bang kakabit nyo mga ilang oras, it takes yung 3 to 4 hours. Ganun pala siya katagal. Akala ko kahit kayang banata ng isang oras.
dashcam o kaya itong kunyari magbablog tayo, nilagayin tayo ng cellphone dyan. Eh naghahanap din ako nung sa sa DG Osmo nga eh. Kaso yung nakita ko parang ganun siya, ganito. Kaso nga lang, pambakal siya, sa bakal lang siya dumidikit. Pwede dito sa mga sasakyan, pero dito sa salamin hindi siya dumidikit. Yun yung hinahanap ko para at least kung nagbablog tayo, ilagayin tayo ng natin, DG Osmo natin. Yung DG Osmo kasi natin, hindi siya yung katulad ng mga pang eh. Ano pangalan isa? Yung Pro ba yung tawag doon? Yung isang DG Osmo, ano tawag doon, May? Pro yun, di ba? Hindi yung yung DG Osmo na parang GoPro. GoPro din na. Hindi siya GoPro, parang Pro yun eh. Pang sports yun. Ako umiyak na yung isa. Kaya ninang para at saka ako hindi ko na hawak-hawak kasi minsan kadalasan pa nagbablog tayo. Ako lang yung di ba? Ako lang yung may hawak ko minsan ng video. And dinaanan lang namin yung sandali. Tapos yung dashcam, nagtanong din kami. Parang nasa 300 yung ang binibigay sa akin yung mga mamahalin eh. Kaya dapat talaga medyo may may alam-alam ka rin sa mga gamit na ganyan eh. So ayun mga kamamo, umiiyak na, mamaya na lang ulit. Iyak na yung alaga natin. 1 hour later. Mga kamamo, papasok na naman. Grabe init ngayon. Eh di ko na binibit-bit tong jacket na to, sinusuot ko na lang talaga siya. Double check ko muna kung nailaki pinto. Mainit na kayo mga kamamo. Kaya ang sarap magbabad sa sa shower pag minsan nakaka3 ligo pa ako sa isang araw, lalo pag day off ako. Papasok na tayo. Never ending story. Yan mga kamamo, tuloy lang natin ang ating chikahan. Ako sa mga kamamo, nag-email pala si kapon. Si YouTube. Nag-email sa atin, may good news tayo na magandang balita para sa YouTube channel natin kasi nag-email sila na start yesterday kapag mag-upload ako ng bago kong vlog is ang sabi niya is lalagyan na daw niya tayo ng dubbing. So inisip ko anong dubbing? Gaan tayo. Paisip ako anong klaseng dubbing ba ang ibig sabihin ni YouTube. So parang nalagay siguro yung dubbing, parang rin siguro yun. Sa mga nakakaalam, pwede kayo mag-comment dito, lalo din sa mga vlogger talaga. Pagkakaintindi ko lang sa sa email is yung dubbing is parang siguro lalagyan na ng subtitle yung natin, yung vlog natin. Kasi ang nakalagay dun, naka-indicate dun sa email is parang para daw mas maintindihan daw ng ibang lahi na manonood. Alam mo gano'n? Para mas maintindihan daw ng viewers. Kasi usual, hindi kasi tayo masyadong sa ngayon, yung mga updating technology ngayon dito, lalo na sa mga ganyan. Pag yung sa Facebook. Sa Facebook, si YouTube. May parang button yan ako nakita eh. May button din siya na parang letter CC yun sa gilid ng katabi ng mga like, share, meron doon nakalagay CC. Para pag pinindot mo may lalabas doon na parang may subtitle nga namin. Pag nagsasalita ka, may words na lumalabas doon. Kaso nga lang, so far sa ngayon, sa nakita ko, Tagalog yung kung ano yung salita ko, yun yung lumalabas lang mismo. Kung ano yung lumalabas sa bibig ko, yun yung lumalabas. Mas maganda kung itong ang dubbing na ito malalaman natin ngayon mismo dito sa vlog na to. Pag in-edit ko tong vlog na to, paki-check naman, pwede kayo mag-comment doon sa mga natin talagang malulupit nating subscriber tsaka viewer. Paki-comment nyo lang po kung habang pinapanood nyo is may lumabas ba o may button ba lumabas dyan sa screen nyo na nagsasabing pwede nyo lagyan ng subtitle yung natin yung vlog. Ayan, patulong na lang po para may idea lang si kamama kung ibig sabihin ng email sa akin ni YouTube. Para syempre kahit pa paano yung mga vlog natin, hindi lang naman Pilipino ang makakaintindi ng sinasabi natin. Kasi hindi rin biro mga kamama mag-edit ng vlog na lalagyan mo ng subtitle. Sobrang tagal sobrang tagal mag-edit kung gano'n na lahat ng sinabi ko is parang itatype pa natin dun sa natin, sa editing natin, application. Nakakain ng sobrang tagal na oras yun. So ayun, paki-comment na lang. Maraming salamat din sa ma-appreciate ko po yung comment na yun kung lumabas ba talaga yung subtitle. Yan, anyway,
napagdesisyonan din namin dalawa ni Mrs. na ano, kasi nga laki na rin ang nagastos dito sa ano eh, sa dito, sa bumper natin, yung sa bumper tuloy sa lagay ko lang makamama yung camera. Ayun, napagdesisyon na namin ni Miss kasi nga, di ba, ano, di laki na nagastos natin din sa struts natin, tsaka nagbayad din tayo sa labor, siyempre lahat. So sa tinanong natin ngayon na camera dito sa ano, audio, tapos naka backup camera, tapos meron pang ano, meron pang naka bluetooth na, tapos naka navigation na, is 1300 din magagas natin, mabigat din. Pero try ko din magtanong-tanong sa iba, baka mga meron mas makita tayo na mas ano, mas mura, kasi malaki din ang ano, mahal din yung ano, yung pa-install kung sa kanila, 355 din yun, plus tax pa yun. So magkano rin ang aabutin. Kaya kung marunong lang ako mag-install eh, diba? Bili natin na 600 something yung ano yun. So nagulat ako kasi in-expect ko pag bumili ka ng ganun, andun na lahat, pati yung parts, yung pati yung mga wiring, andun na dapat lahat, diba? Gulat ako, sabi nakahiwalay daw yun, hiwalay daw yung wiring. Kaya parang sabi naisip ko, paano pag bumili ako sa online, paano yung mga wiring nun, diba? Siyempre automatic sasama nila yun. Ako kami itong binibenta nila is wala pa yung wiring, yung mismo pinaka-ano pa lang. Hindi ko rin naman sure mga kamamo kung yung wiring na yun, yung wiring na nandito is same as nung nandoon na ikakabit mo na lang. Siyempre hindi, kasi ito iba to eh, kumbaga audio lang to eh, talagang radyo lang siya, PM, AM, walang mga bluetooth na ano. Yan, tsaka medyo ano yan, matrabaho talaga. Kumbaga kung hindi ka marunong, mahirap din na ikabit mo lang ng ano. Ang kagandahan naman kasi ito sa kanila, alam na nila yan, alam nila paano ikabit kasi trabaho nila. Yun lang ang ano nun, kaya parang hindi ka manghihinayang to sa babayan mo. Pero kung talaga may kakalala ka na tao na talagang matindi na alam talaga paano magkabit talaga ng mga ganun, is malaking matitipid mo. Malaking bagay din. Kasi napag-usapan na namin ni Mrs. ang priority na lang namin siguro yung dashcam. Nakakita ko sa marketplace na yung dashcam yung nilalagay dito sa may ano, dito sa may salamin, dito sa mirror ano natin, rear mirror, yung kakabit dito kasi haba, yung mahaba siya. Yun na lang ano namin, nakakita kami parang $65. Pero hindi, syempre hindi kagandang klase yun, kasi usual nakakita nga tayo, nagtanong tayo kanina, yung iba nasa 300 plus. Hindi kaya ng budget yun na ano. Parang natatakot pa ako yan. Yun ang iniisip ko kasi pag yung inano yung dashcam, syempre diba doon sa bahay, sa harapan bahay natin. And at the same time, naghahalo yung ano ko, yung isipin ko na ano, parang more mas gusto ko na lang in other words, parang tipid na lang muna kasi laki na nagastos ng kataan. So yung 65 nakuha ko, Pilipino pa yung ano sa marketplace, brand new siya. Next week pa daw darating yung ano niya, yung ganong klase, marami siyang klaseng camera binibenta sa marketplace eh. Pero yung gusto nating dashcam, next week pa daw darating. Sabi ko ano na lang, next week na lang, hintayin na lang ako. And then wala siyang memory card, pero sabi niya gusto mo kuya ano, bili na lang katang memory card, ilagay mo na dun sa ano, para pagkakita namin may memory card na ikakabit ko na lang. Malaking bagay din kasi may dashcam mga kamamaw, lalo na sa may mga senaryong di mo inaasahan. Pero syempre dinadasal mo wag naman sana mangyari, pero kung sakali lang, for ano lang, for security purposes kasi mga kamamaw kailangan niya, kasi mahirapan yung drive kayo. So yun na yung pa-priority natin, tsaka yung ano, yung pinatawag na ano, floodlight. Yung floodlight naman mga kamamo, ilalagay ko sa may ibabaw na ano namin, dun sa taas may bintana, para pag may dadaan, pa-flash talaga yun, para may ano, maiwasan natin yung ano, yung mga, yun nga ganun yun, may mga loko dun sa labas. Kung sakali mag-flash yung ilaw, alam nilang ano, magugulat yung mga yan, kasi malaking bagay yun, talagang mag-aalis na yung mga yan, kasi alam nila parang nakatutok sa kanilang camera, tsaka ano sila, alam ng
may bahay, malalaman agad na ano, hindi na ako bantay, sarado pala tong harapan, hindi na ako babalik, mga ano yun. Pati yung likod lalagyan ko pag nakabit na yung ano, nakabit na yung fence para sa parking natin sa likod. Yun, malaking bagay na rin yun kasi lalo na ngayon, tago na siya, diba? Hindi naman, siyempre yung titira nun, swerte na lang, talagang mag-over the bakod pa yun para lang kunin niya yung ano, para lang kunin niya yung kung ano man lang kukunin niya dito sa sasakyan. Wala kami siya makukuha dito at walang naman to. Hindi ko lang 100% sure di kuya kung backyard lang yung fence lang ba lalagay, kung lalagyan ba lang po, kasi mahirap din, medyo mag-asus din yun pag pinuli ko yun, lagyan lang po. Yun nga, lalaki na rin naman yung pwesto nila Legend kasi automatic pag kinabit yun, ano na eh, naka-ano yun, katabi mismo ng backyard eh. So yung backyard hindi mababawasan eh, pa rin pala yung backyard yun, nandun sa likod na parang may simentadong ano na place doon, yung katabi ng may malaking puno, doon nilalagay yung ano, doon nilalagay yung ano nating garahe. So ano lang space, di ba? Kasi kung bubuksan mo lalo lalawak yun, pero bala ko hindi na, kaya ako nakasilyado na ano, para tong sila Legend eh, hindi na lumayo ng hanggang doon yung ano, aabutin ng ano, yung pagtakbo nila doon. Eh nandun pa naman yan, no? Nandun si Cash, yung kapitbahay naming aso, yung tag dito, yung Cane Corso. Yun, akala mo sa umaga nagchichismisan yung mga yun eh, pinalabas ka aso ko eh. Alam mo parang nag-uusap sa taon na hindi mo alam kung nakakaintindi ka lang eh, parang feeling mo nagchichismisan sila eh. Pag nakakawala si Cash, lumalabas yung si Cash eh. Pag nakawala si Cash at dumikit sa backyard namin, tamang tago lang na ano, na excited lahat. Pero si Cash pag lumabas na sa may backyard, tas hawak sila ng mismong amo nila, iba yung kilos ng dalawa, lalo si Cash. Parang kala mo si Cash eh, alam mo yung overprotective siya dun sa ano niya, sa amo niya, yung parang talagang aawain niya si Legend tsaka si Hera. Pag nakatali, kinakalagkad talaga siya eh, kinakalagkad yung ano, may-ari. Kaya sabi nga Jerry, baka pwede mong turuan to sa ano, si Cash, na para bang maging maayos. Eh syempre hindi naman ako makasagot, sabi ko sa isip ko yung aso ko nga hindi pa 100% na pe-perfect ko yung ano, tapos hahawak pa ako na ibang aso. Gusto ko pag umawak ako ng aso na ganun, yung talagang ano na ako, yung experienceado na ako na talagang alam ko sa sarili ko. Mahirap din kasi mga kamam, di ka basta-basta pwede umawak ng mga aso kanya, katulad niya yung mga ano, yung medyo talagang may mga edad na, o yung papi walang problema, kahit anytime pwede mo hawakan yan. Yung malalaki iba na yan, di ka basta-basta pwedeng hawakan ng aso nang hindi mo kakilala o hindi mo kabisado yung ano, yung aso, kasi insider baka mamay pinalam mo yan, di ba? Hindi mo sasabi kasi makakaramdam ng ano yung mga yan. Unang-una, bakit nagre-react yung mga aso? Siyempre una yun, makakaramdam ng takot yun, dahil ba't mo siya hawakan, hindi ka naman niya kilala. So ibig sabihin, hindi doesn't mean kumagat yun is salbahin na yung aso, hindi. Ano yun, sign of fear, takot nila yun, bakit sila nagre-react. So dapat ang paghawak ng aso is parang ano yun muna sila, kumbaga pag lumapit ka sa aso relax ka lang muna dyan, huwag kang right away hawak, walang ganong ano, dito to yung ganong senaryo na hawakan mo agad. Eh sa mga train na aso pwede, pero syempre sa mga, di naman lahat ng aso pare-pares. May aso na hindi mo pwedeng hawakan na right away agad, dapat bigyan mo sila ng oras na amuyin ka nila, pakiramdaman nila yung soul mo, kasama yun sa ano, para at least pag nalaman nilang safe sila, ayun na yun, doon na automatic na yun, magpapahawak na yun, maglalambing na sa inyo yung mga aso. Ganun yung pag ano, unang bagay mong gagawin pag ano, nilapitan mo yung aso o aawa ka ng aso. Siyempre number 1, paalam ka rin sa ano, sa may-ari, kasi mismo may-ari ang magsasabi sa'yo kung pwede bang hawakan yung aso o hindi, kasi mamaya tinitraining nila. Nakamamo, pasok na muna ako.
Buti na lang may kasamang hangin kasi kung walang kasamang hangin, grabe. Grabe ang ano nito. Saka problema dito sa amin, hindi kami pinagpapawisan masyado. Kasi dry kasi dito eh. Sa Pilipinas humid eh. Umupo ka lang sandali eh. Kapag mainit, pinagpapawisan ka dito hindi. Kailangan mo mag-workout. Minsan nga nagwo-workout ako sa loob ng bahay. Handa lang mo pang pagpawisan eh. Pero pag itong summer nag-workout ka, hindi lumalabas ng konti. Pero pag winter, nako, kahit anong workout mo sa loob ng bahay, hindi na pagpapawisan talaga. So ay mga mamaw, kita-kits mamaya. Yan, break time natin. Shoutout pala kay Miguel. Ayan, papakita ko dito sa vlog. Ay, shoutout kay Miguel, anak ni Elias. Sinuot niya yung kamamaw cup natin. Ayun ang kasuot niya. Suot niya. Yan, shoutout sa iyo Miguel. Tsaka ingat ka palagi. Mag-aral ng mabuti. Ayan, tsaka lagi ka sumunod sa iyong mga magulang. And then shoutout din doon sa driver nung co-op. Kasi kanina hindi ko siya binidyo kasi nga naka-duty ako bawalin. Ayoko nung may masabi sa akin ng pisot. Kaya di ko na rin yun. Shoutout sa iyo kuya. Hindi ko natanong yung pangalan kasi nung nakasalubong ko siya, lumapit siya sa akin, nakasalubong ko siya, sabi niya, Kamama vlog, ginanon ako. So nagulat ako. So ibig sabihin, nanonood siya ng vlog natin. Dito taga Saskatoon siya. Kaya shoutout sa iyo kuya. Ayun sana palagi ka manood na lang ng vlog natin para malaking tulong na rin sa akin at sa aking channel. Maraming salamat po. Yan, dito na naman tayo sa ating tambayan. Paborito ko yung spot na ito mga kamamaw. Hindi ko na nakasumba. Paborito ko itong tambayan na ito eh. So napag-desisyon ng kamamaw ngayon. Hindi na muna ako mag-overtime bukas na uli. Dahil naalala ko may appointment pala tayo bukas sa massage therapist. So papamasahe muna tayo papapamper muna tayo ng katawan at papatunogin natin yung mga naglalago to kang buto ni kamamaw. Kasi sayang yung benefits din sayang eh, gamitin natin. Ayun, pati nga yung sa salamin ko hindi ko pa nagagamit eh. Meron pa kaming every 2 years yung salamin eh, hindi pa ako nakakuha. Pero nakaraan nagsilip ako dun sa nakasilip ako ng Oakley. Mas gusto ko kasi yung mga salamin ngayon yung maninipis yung pinaka dito. Basta may nakita ko doon, mura lang, 220 lang. Kasi pasok naman yun sa benefits namin. So syempre si Mrs. nagtatrabaho din sa ospital. Pwedeng mas mataas pa yung makuha kong Pero okay na ako sa ganoon. Hindi na lang sa akin. Sa ngayon, ang pinapipilian ko lang kung naka siya, yung pang summer ang style ng lens niya. Nakalimutan ko na yung tawag eh. Nakalimutan ko na. Pasensya na, medyo naglalaga ko minsan eh. Yun. Basta yung pang summer yung niya. Na parang maliwanag pero pag sinuot mo medyo madilim siya pang pa-protekta sa araw. So yun ang gusto natin para kahit paano magamit natin ngayon summertime. Yan, masahe. Ang kadalasan naman dito pinapamasahe ko mga mamo itong ito sa may balakang ko. May mga part dito sa katawan ko na pag minamasahe ako, minsan nga nagpapaano pa ako eh. Hot stone. Ayun, hot stone na dito sa talagang kinakayos na ganun likod. Yung likod mo ng patong mainit. So dati parang nahihirapan ka pa eh. Ngayon parang talaga iba na pag tumatanda ka mga kamamo. Mas gusto mo na yung mainit. Dati ayokong na naiinitan yung katawan, parang naiirita ako. Kaya mas gusto ko yung nasa freezer lang ako nung bago ako dito. Gusto ko nasa freezer ako eh. Doon ako nagpipik eh. Ngayon wala na. Pag pumasok ako sa freezer ayoko na. Iba na yung pakaramdam mga kamamo pa, nagkakaidod ka na. So ayan, pinahinga ko lang kasi kahit pa paano may overtime na naman tayo from last week. Tsaka kayo naka-overtime 2 araw. So kahit pa paano sa 16 hours din tayo pag nag-OT pa tayo bukas hanggang Thursday, di ba? Ang malaking bagay na yun eh. So ngayon, pahinga ko muna. At kamunti ka ko pang makalimutan. Eh syempre, nakakatawa lang din yung balik natin yung nakakatawa na sa YouTube, di ba? Kumbaga pa sa Facebook, parang napapasin tayo ni YouTube. Lagi tayo ni-email niya, ina-update tayo. Minsan tinuturuan pa tayo na panoorin mo tong mga gantong creator, ito yung mga magagaling gumawa ng vlog, yung mga video ba, para mas ma-enhance mo yung video editing mo parang ganun, tinuturuan ka niya. Nakakatuwa yun ang inaabangan ko kasi ang hirap maglagay talaga ng mga subtitle. So ngayon, meron ng chance. Eto, ulitin ko po kanina, nabanggit ko na kung sakaling lumabas pang subtitle dito na
pwede kayo mag-comment para at least may idea lang si Kamamo. So maraming salamat sa inyo. Yun, may subtitle na tayo. Siyempre malaking bagay na yun, kasi minsan may mga nakakasalubong din kasi tayo dito ng mga ibang lahi, bigla makikita nila nagbibideo ka. Siyempre yung mga magtatanong yung mga gusto nila nabibidyohan sila. Siyempre gusto nila manood ngayon. So ngayon pag nanood sila, tatanong nila ano yung vlog mo. Siyempre usual Tagalog ang binablog natin, di ba? So ngayon, minsan may nagre-request na may puting mahilig manood sa akin. Ang tinatanong, lagyan mo naman ng subtitle. So baka mamaya ito na yung hinihintay nating chance na magkaroong subtitle. At least ngayon, kung ano man yung pinagkukwentuhan natin, kung nagkukulitan man tayo, medyo seryosong usapan, nakaka-relate na sila kasi nababasa na nila o nakikita na nila at naiintindihan na nila kung ano yung mga pinag-uusapan natin dito sa vlog, di ba? Siyempre, makakahatak tayo ng views. Kasi minsan, may even mga puti, sabi na, pinapanood ko yung vlog mo kahit di ko naiintindihan. Siyempre, parang naano rin ako, di ba? Na parang kung sino pa yung hindi may na-expect manood sa'yo, tapos ngayon nanonood na sa'yo. Siyempre kahit paano ma-enjoy nila yung vlog ko dahil maintindihan nila kung may subtitle nga naman. So ayan, paki-comment dito sa vlog natin kung may may subtitle na siya. So ay maraming salamat mga kamamaw. At ako'y panibagong araw at panibagong buhay Canada na naman tayo. So yun lang, nakita nyo naman sobrang, siguro yung iba ay boring naman ang buhay ni Kamamo, ganun lang. Ganito lang talaga dito sa Canada mga kamamo. Hindi naman sa lahat. Kumbaga ganito lang way of life ko, napakasimple lang. Hindi ako yung parang talagang palalabas, palagala. Gumagala naman tayo pero hindi tayo yung yung parang masyadong adventures na talagang kung saan tayo nagpupunta. Siyempre nakapokus tayo sa pamilya, nakapokus tayo kung paano ba yung ordinary lifestyle ng isang Pilipino dito. Pero siyempre yung iba magagala talaga, mahilig sa mga gala. Pero siyempre balang araw malay natin, di ba, pag talagang may budget naman talaga tayo, siyempre pinapriority kasi natin yung pamilya natin, kaya hindi din tayo masyadong gumagastos o naglalabas ng pera para lang makapamasyal, di ba? Siyempre, sino ba naman hindi gustong mag-iikot? Ako gusto ko rin umikot lalo pa nagbablog tayo ngayon, gusto ko nag-iikot siya. Pero siyempre yung budget, wala tayong masyadong budget para dyan, kaya tayo si Kamamo, ang napapanood nyo is lifestyle ng isang OFW or isang Pilipino dito sa Saskatoon, Canada. So ay maraming salamat mga kamamaw. Sana nagustuhan nyo itong vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.